Hala ka mga kababayan, balitang balita po ito. Mukhang delikado si Senate President Tito Soto. Mukhang may kumakalat na balita di umano na papalitan daw ito. Nako, ayon yan sa post ni Malutikia. Tingnan nyo yung post niya. Ito, sabi niya dito. Ito kasi yung sabi niya, inalis ba naman nyo sa foreign affairs? Sosme ang pinalit. So, mukha ang pinalit sa foreign affairs ay si Erwin Tulfo. Ngayon, mukhang may nangyayari daw na kudita sa Senado. At ang papalitan daw na Senate President ay itong si Tito Soto. Papalitan nga mga kababayan. At ang papalit daw, mukhang babae. Nako, kauna-unahang babae daw na Senate President sa kasaysayan ng Pilipinas. So may mga nababasa tayong comment na si Senator Amy daw ang magiging susunod na Senate President ng Senado. Nako, mga kababayan, ano kayo masasabi dito ni Tito Soto? Hala ka. Tapos dito naman sa ang balita ngayon, ayon pa rin kay Malutikia, magkakaroon na ba tayo ng kauna-unahang babaeng Senate President? Ayan. So, ito'y haka-haka pa lamang kung sino dito. Si Camille ba? Si Camille mukhang malabo. Si Risa, hindi rin natin alam. Si Loren Ligarda, si Pia Cayetano. Pero ang pinakamaugong sa lahat ay itong si Senator Amy Marcos. Lagot mga kababayan. Pag natuloy ito, ay talagang ang impeachment kay BP Sara ay wala na talaga. Tagilid na mga kababayan. Tagilid na tagilid kapag ang Senate President na ay si Senator Amy Marcos. Nako, maraming iiyak dito, lalo na yung mga dilawan. Itong si Trillanes, si De Lima, pati Malacanang, diyan sila Yossi Claire Castro, si BBM iiyak din to kasi hindi na matutuloy yung impeachment laban kay BP Sara Duterte. Yung mga magpa-file ngayong February 6, mag-file man sila ay hindi pa rin uusad kasi pagdating sa Senado, wala na, babasurahin na mga kababayan. So basahin natin yung buong ulat dito sa ang balita ngayon. Sabi dito ni Malutikia, magkakaroon na ba tayo ng kauna-unahang babaeng Senate President? Habang umiinit ang usap-usapan tungkol sa posibleng pagbubuo ng bagong majority block sa Senado, isang simpleng ngunit mabigat na tanong ang ibinato ng political analyst na si Prof. Malutikia. Will we have a first female Senate President soon? Ayan. Yan yung sinabi niya. Ako, mukhang magkakaroon nga mga kababayan. Ang tanong na ito ay dumating sa gitna ng mga espekulasyon hinggil sa di umanong lumalalang pagkadismaya ng ilang senador sa kasalukuyang liderato at sa mga posibilidad ng realignment ng puwersa sa mataas na kapulungan. Bagamat wala pang opisyal na pahayag mula sa Senado, ang tanong ni Tikia ay nagbukas ng bagong anggulo sa diskusyon. Hindi lamang kung sino ang may hawak ng numero, kundi kung ano ang uri ng pamumuno ang maaaring umusbong kung magbabago ang balanse ng kapangyarihan. Sa kasaysayan ng Pilipinas, wala pang babaeng Senate President. Kaya't ang tanong ay hindi lang usaping politikal, kundi usaping historical at simboliko. Ipinapahiwatig nito ang posibilidad ng bagong direksyon sa pamumuno, lalo na sa panahong kritikal ang papel ng Senado sa mga isyong pambansa. Ayan po mga kababayan. Para sa akin mga kababayan, pwede na palitan. Kasi wala namang nangyayari mga kababayan, lalo na sa investigasyon ng ng flood control anomaly.
flood control scandal. Wala man lang nakukulong na big fish. Ayon nga kay Senador Marcoleta, kailan natin mapapakulong o mapapatawag ang big fish dito sa Senado? Tila wala namang ginagawang aksyon si Ping Lacson. So kung mapapalitan man kung si Senator Amy man ang papalit, sigurado babalik sa Blue Ribbon Committee itong si Senador Rodante Marcoleta at gaganda na yung nagiging takbo ng Blue Ribbon Committee hearing at talagang babalik din ang tiwala ng taong bayan, mga kababayan, sa investigasyon tungkol dito sa maanumalyang flood control project. So ayun mga kababayan, so matindi itong mga balita na nakakalap natin. Talagang kapanapanabik ito, lalo na dahil wala naman tayo nakikitang aksyon, lalo na dito kay Tito Soto, at gusto niya pang mangyari sa impeachment ni BP Sara ay hindi siya panig sa ginawang desisyon ng Supreme Court, dahil nga mga kababayan ay yung ginawang desisyon ng Supreme Court ay mukhang may one-sided lang daw mga kababayan, at talagang gusto niyang mangyari ngayon ay ipasa na lang daw ang charter change. Mukhang babaguhin niya na lang daw yung constitution sa tulong daw ng Kamara. Daming ang galit sa Kamara mga kababayan, tapos ito ba yung gusto niyo mangyari? Yung baguhin daw ang constitution dahil nga hindi nila pabagsak si BP Sara. Ito na lang yung magiging solusyon nila, yung charter change, na ayaw naman ng karamihan ng ating mga kababayan din, dahil alam naman natin pag nangyari yan hindi na ito bababa si PBBM sa pwesto at mananatiling gusto niya na lang presidente habang buhay. So ganun yung mangyayari mga kababayan. So kaya ganyan ang nangyayari ngayon sa Senado, nagkakaroon po ng kudita, at talagang malalaman natin sa mga susunod na araw kung sino na ang susunod na Senate President. Babae ba ito o lalaki? So ayan, mag-comment kayo mga kababayan kung anong pahayag nyo dito sa nangyayaring sagupaan dito sa Senado, na tila nagkakagulo na kasi marami ng galit na taong bayan sa kanila kasi nawawala na yung tiwala mga kababayan, lalo na sa investigasyon. So ngayon naman mga kababayan, pakinggan nyo po yung pahayag din ni The Generous Viewpoint dito nga po patungkol sa susunod na Senate President ng Senado. Eto na. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Professor Malotikia 52 minutes ago. Sabi niya, inalis ba naman nyo sa foreign affairs? Sosme ang ipinalit. Sosme ang pinalit. SP na yan. Medyo mahirap intindihin. Kaya lang, connecting the dots, ang post ni Professor Malotikia kahapon, sabi niya na we will soon have the first female Senate President. Kasi may ugong-ugong na magkakaroon ng kudita sa Senado. Dahil ang ibang senador sa majority bloc dismayado sa leadership ni Senator Soto. Opinion ko lang ito, bakit dismayado ang iba? Dahil sa mga prevailing issues ngayon, una yung investigation, Blue Ribbon Committee, na parang wala namang direksyon na pupuntahan. Paikot-ikot lang.
Pangalawang issue, yung Chinese embassy na sigalot. Grabe yan ngayon. Dahil gusto nilang ideklara na persona non grata ang Chinese embassy officials. Pangatlo, yung impeachment. Yung grabing batikos, hindi matanggap-tanggap ni Senator Soto ang desisyon ng Supreme Court. At dahil sa kanyang kakasalita, parang nadadamay ang buong Senado. Opinion ko lang yun I don't know kung ano ba talaga ang issue ng ibang senador, bakit may ugong-ugong na kudita, mag-iiba. Starting bukas daw, mag-iiba na ang majority block. Again, these are unconfirmed. Alam mo naman sa politika, may mga ganyang speculation. So, starting tomorrow, sa mga balibalita, ang maiwan na lang na kasamahan ni Senator Soto, 5 na lang sila. Soto, Lacson, Erwin Tolfo, sino pa? Kiko Pangilinan, and Risa Ontiveros. Sila ang magiging minority. All others, Majority. yung 19, tama, 19, ano na sila? Yun na yung bagong majority block. So kung may bagong majority block, may bagong Senate President. At sinasabi ni Professor Malotikia, female will soon have the first female Senate President. So that was yesterday. So ako, hindi ko alam sino kaya ang female. So, ang nakikita ko, I think 5 silang, 4 sila na babae sa supposed to be bagong majority. Camille Villar, hindi pwede yan dahil baguhan. So, 3 na lang maiwan ng mga veterano. Loren Legarda, Senator Aimee, and Senator Pia Cayetano. So, ang pili ko, number 1 pick ko na mag-Senate President, itong si Senator Pia Cayetano. Dahil abogado siya Pangalawang pick ko si Senator Aimee. Pangatlo si Senator Loren Legarda, kung matutuloy. Hindi ko alam kung ano. Ito, komentary ko lang ito, opinion ko lang dahil sa mga post ni Professor Malotikia. Ngayon, nag-post siya, inalis ba naman nyo sa Foreign Affairs? Ang chairperson ng Foreign Affairs Committee, si Senator Aimee, gusto nilang alisin. Ipapalit nila si Senator Erwin Tulfo, baguhan. Baka lang baka umalma yung ibang senador. Sandali, anong patutunguhan natin marami kasing mga well-meaning senators yan. Yung tinitignan nila yung nakakabuti sa bansa. Example, sina Senator Pia Cayetano. Di naman porke na sa majority siya, sunod-sunod na lang siya sa gusto ng Senate President. May sariling diskarte ang maya. Hindi pwede. So, yoko yan. Baka yun na yung sino pa? Senator Miguel Zubiri, Juan Miguel Zubiri. Ano yan? Independent-minded yan. Pia Cayetano, Zubiri. Hindi mo yan madidiktahan. They have a mind of their own. So, itong siyam na minority ngayon, sulit yan kung umangal si Pia Cayetano at Zubiri, plus yung 2 bilyar, naghihintay lang yan O kung 4 plus 9, 13, di majority na sila. Tapos na ang koto-koto. Kaya to me, mayroong may konting basihan, but not sure. Tingnan natin bukas. May bukas daw. So kung nakabuo na sila ng minimum 13, di wala na. Talsik na ang Senate President Soto at magkakaroon ng
ng bagong Senate President. Nung una, ang inaasahan natin Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano. So, I don't know ngayon kung ano ang female Senate President. Kung matuloy si Senator Remy, wala akong problema. Senator Pia Cayetano, okay lang din sa akin. Senator Loren Legarda, okay lang sa akin. Senator Pia Alan Peter, ang daming pwedeng mag-Senate President. Ito ngayon, present, wala naman akong kay Senator Soto. Kailangan natin yan ng abogado. Itong mga Abogado talaga. Huwag yung one full. lalo na itong reaction niya ngayon sa Supreme Court decision na kini-question niya, parang wala, dismayado ako. Plus yung sinabi niya na pag-aaralan nila na i-declare persona non grata ang Chinese diplomat. Ay, that's the worst. Hindi nila iniisip ang 500,000 OFWs na maapektuhan. Hindi nila iniisip ang ating mga agricultural farmers na nag-i-export ng mga prutas sa China at iba pang agricultural products. Hindi nila iniisip ang mga negosyante natin na nag-aangkat ng material sa China para sa negosyo nila dito. Wala. So, good luck. Bukas, anong mangyari sa Senado? Salamat mga kaibigan sa inyo. So, ayun, mga kababayan, ano masasabi nyo dito, no? So, ano pala, pagpipilian pala, no, ay 4. So, tagilid na itong si Risa. Kasi, kasama pala tong 5 to na magiging minority na lang. So, kumbaga, umalis na sa kanila, no? Yung ibang senador. So, ito'y haka-haka lang mga kababayan. Di pa natin sure to. So, ayon kay General Macanas, si Risa, si Panghilinan, si Tito Soto, sino pa yun? Si Erwin Tulpo, sino pa yung isa? Si Bamba yun, sinabi niya. So, basta yun, 5 mga kababayan, yung magiging maiiwan mga kababayan. At yung ibang majority na kasama ni Tito Soto mukhang alis na mga kababayan. So mukhang nagkakaroon nga talaga ng kodita dito sa Senado. Pero hindi pa natin sure, bukas daw malalaman natin mga kababayan. So mag-comment kayo mga kababayan kung ano masasabi nyo dito, no, sa pagpapalit ng bagong Senate President. Para sa akin, palitan na. Kasi wala namang nangyayari. Diba? So, para sa akin lang naman, opinion ko. Kung kayo, opinion nyo, mag-comment kayo, mag-like, at mag-subscribe sa ating video. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kababayan.